For today's video, ang pag-uusapan natin is all about arthritis. Paano nga ba makakatulong ang barley sa ating kalusugan, lalong-lalo na kung meron kang arthritis. Hi guys! Welcome back to another YouTube video. It's me once again, your coach, AJ Palmos. At kung bago ka sa aking YouTube channel, click mo lang ang subscribe button, bell notification para like ang updated sa mga future videos natin. Disclaimer lamang po, ang aking mga sasabihin at babanggitin dito sa video ay based sa aking personal experience and personal practice. So kung ready na po kayo, samahan niyo po ako. Tara! Ano nga ba ang arthritis? Ang arthritis daw po pala ay anything na tumutukoy sa disorder or abnormalities sa ating mga joint area. Pagka po ang ating mga joints ay nagkakaroon po ng mga pamamaga at pananakit, we call it arthritis. Anything po na dugtungan ng ating mga buto, yan po ay joints. Meron pong actually tatlong uri na common na arthritis. Number 1 dito is yung tinatawag nating rheumatoid arthritis. Ito po yung arthritis na symmetrical. Ibig sabihin, pag sumakit po yung tuhod ninyo, sasakit po yan ng sabay. Ganon din po yung mga talampakan, braso, siko, parehas po yan ng sasakitan. At ang rheumatoid arthritis po isa isang uri ng chronic autoimmune disease. So, nanggagaling po siya dahil meron pong disease loob ng katawan or illness. Yun po yung kanyang pinanggagalingan. So, pag sinabi mo pong chronic autoimmune disease, ito po isang malalang uri ng sakit na sinisira yung kanyang sariling katawan. So, kaya po talaga very painful po ang rheumatoid arthritis. Ang pangalawang uri naman po nito is yung tinatawag nating osteoarthritis. Ang osteoarthritis naman po is may pain din po sa ating mga joint area, pero very specific po kung saan po siya tumatama. Like for example, tuhod. Buong tuhod mo may masakit, pero yung isang tuhod mo is mas masakit compared dun sa isa. So, kaya po siya tinatawag na osteoarthritis. Yung pangatlo naman po, yung tinatawag nating gout. Ito naman po talagang sobrang sakit po nito. Ito naman po ay pananakit doon sa ating big toes, sa ating bandang talampakan. Nagkakaroon po siya ng pamamaga at pagmamanas. Ito po ay dahil sa mataas na uric acid ng ating katawan. So, meron pa pong tinatawag na pang-apat, yun po tinatawag nating lupus. Ito po ay correlated doon po sa rheumatoid arthritis kasi parehas po silang chronic autoimmune disease. But the basic arthritis po is yung rheumatoid arthritis, osteoarthritis, at gout. Ngayon, alamin natin ano ba yung dahilan or cause ng pagkakaroon ng arthritis. Based dun sa research natin, may mga cases po or forms ng arthritis na hindi alam kung saan nagmumula. But the most common cause of arthritis galing sa disease, infection, genetic defects, injuries, or overuse. Yan po yung mga common na pinanggagalingan ng mga alam nating mga arthritis or related to arthritis. Ngayon, meron naman pong mga binibigay na mga medications, any related doon sa mga pain relievers. But be careful po sa paggamit ng pain relievers dahil hindi po lahat ng pain relievers ay pare-parehas. Make sure na makapagpakonsulta at makapagpareseta po kayo sa doktor kung ano po yung nababagay at tamang gamiting gamot para hindi po ninyo ma-overdose or ma-overuse yung medications na gagamitin po ninyo. Tandaan nyo po, ang mga pain reliever ay napakatindi po ng kanyang side effect sa ating kidney at atay. Be careful po sa paggamit. Make sure na may reseta po galing sa doktor para po tama yung ating medications na gagamitin. And yung medications po na ito is only for temporary purpose lang. Meaning hindi siya makakasolve in a long term. So kaya wag nyo pong gagamitin ang mga medications na ito, lalong-lalo na kung hindi naman po sumasakit. Gagamitin nyo lang po ito at the right time. Ngayon, alam na natin kung ano ba yung arthritis, iba't ibang uri ng arthritis, cause ng arthritis at medication. Ngayon, ano naman yung mga simpleng solution na pwede natin gawin
para maibalik natin yung ating health. Meron po akong 5 basic solutions na kailangan natin gawin upang maibalik natin yung dati nating kalusugan. Number 1 is light exercise. Hindi talaga nawawala ang exercise, lalong-lalo na kung meron tayong pinagagaling na area ng katawan. Yung light exercise po na ito, like for example sa ating mga kamay, naninigas at nananakit yung ating mga kamay. So, kailangan natin siyang i-exercise. Pwede tayong kumuha ng any soft object or like squishy na pwede nating i-squeeze. Kailangan lang po ma-exercise natin yung ating katawan, yung area na may pananakit, para hindi siya manigas. Ganon din po sa ibang part ng katawan natin. Hindi natin kailangan masyadong pagurin yung part ng area para gumaling. Kailangan lang niyang magkaroon ng light movement. Number 2 is healthy diet. Very, very important talaga sa isang taong nagpapagaling is healthy yung kanyang diet. Actually, most of us, ang kinakain natin palagi is yung mga pagkain inflammatory. Hindi tayo aware na yun pala yung nagkukos ng ating pagkakaroon ng arthritis. But this time, kailangan nyo pong maging aware sa mga kinakain. So, ano ba yung mga anti-inflammatory food? Ito po yung mga pagkain like fruits, vegetables, and whole food. So, ang mga inflammatory foods naman po, ito naman po yung mga pagkain more on process. So, para po ma-solve natin in a long term yung ating arthritis, kailangan po nating bawasan yung mga consumption ng inflammatory food at mas maraming consumption po ng anti-inflammatory food. Number 3, rest and sleep. Dito po, lagi ko pong binabanggit sa aking mga videos na ang tulog po ang nag-iisang reason para po tayo magkaroon ng repair and healing. During our bedtime, doon po gaganap yung recovery and regeneration po ng ating mga cells. Kung wala po tayong tulog, wala tayong healing, wala tayong repair. Kung kulang ang tulog, kulang yung healing, kulang yung repair. So, importante po talaga na nakakapagpahinga po yung ating mga organs, lalo na po yung mga joints natin na na-overuse araw-araw. Number 4 is weight management. Ito po ay hindi para sa lahat. Common lang din po ito sa mga taong overweight. Kung ikaw ay overweight, kailangan mo talagang mag-lose weight. So, babantayan mo yung timbang mo para po maayos natin yung iyong weight management. Kasi pag masyado kang mabigat, nagkakaroon ng too much pressure lalo na sa mga lower part of the body like balakang, tuhod at paa. Pero kung di ka naman po overweight, hindi mo to kinakailangan. Kailangan mo lang talaga maayos yung iyong balanced diet and rest. Number 5 is take supplements like Sante Barley. Bakit ko ba laging sinisingit dito si Sante Barley? Of course, number 1 is because it's our product. And number 2, dahil ang barley po ay kumpleto na po ng nutrients. The reason why tayo nagkakaroon ng mga matitinding sakit like arthritis is because we are lack of nutrition. Meron na pong mga nawawalang substance or minerals, vitamins, and enzymes sa loob ng katawan natin na kailangan ma-replenish. At si barley po ang pinakamagandang source para po may balik natin yung nutrients na kinakailangan ng ating katawan. Dahil kompleto na po si barley sa vitamins, minerals, amino acids, light enzyme, and fiber. At ito rin pong barley ay tinatawag nating anti-inflammatory food. So, kagandahan po nito, ito po ay certified pure organic from New Zealand. Galing po sa pinakamagandang source ng barley sa buong mundo. At kung ano po yung nakukuhang freshness ng barley from New Zealand, yun din po yung natitimpla natin at natitake natin araw-araw. So, kasama po nung magandang pahinga is yung gandang sustenance ng nutrients sa loob ng katawan. Kasi aanhin mo yung pahinga kung wala ka namang pang-repair ng ating katawan, wala ka namang pang-regenerate. So, kailangan po talagang tulong sila hand in hand. Yung barley, yung pahinga, yung weight management, yung food diet, at saka yung exercise. There you have it. Maraming salamat po sa inyong panonood. I hope meron po kayong natutunan dito sa ating mumunting video. Huwag niyo pong kalimutang mag-like. Huwag niyo rin pong kalimutang i-share yung video, lalo-lalo na po sa mga kaibigan, kilala at mahal niyo sa buhay na may arthritis. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-comment sa ating video kung nagustuhan niyo po itong ating content. At
mag-subscribe na rin po tayo sa ating YouTube channel. Yung ginagawa po natin is basically sacrifice natin to para po sa mga viewers at sa mga audience natin na gusto nating ma-reach out at matulungan dito po sa Santi International. Para po sa mga naghahanap po ng tulong about sa Santi, pwede po kayong mag-comment sa akin or pwede rin po kayong mag-PM para personal ko po kayong ma-assist. Kung sino po ako dito sa video, ako rin po yung makakausap at mag-assist sa inyo in person. Susundin nyo lang po yung mga instructions na ibibigay natin para po maging maayos po yung ating conversation. Maraming salamat po sa inyong panahon. Once again, my name is Coach AJ Palmos and see us again on our next video. To God be the glory. Bye!